Good morning guys, York here. For today, ride tayo saglit. Siguro sa Tagaytay lang muna. So pang third week na natin sa motor. Ayan, na-release na yung plaka natin. Pati ang ORCR, kaya safe na tayo mag-travel for today. Quick ride lang tayo kasi malapit na mag first PMS yung motor natin. Hindi pa natin na ilalayo. Tinatakbo pa lang niya 148 kilometers pa lang, oh. Sariwa pa. Pang dito lang siya nagamit. Mga panghatid sundo. Ayan. So let's go. Set up muna natin lahat. Okay, so let's go na. Tanghali na ako. Late na rin kasi ako natulog kanina. Or umaga na ako natulog kanina. Siguro magtagay-tay muna tayo. Pakiramdaman natin yung panahon. Pag okay, ikot tayo ng Nasugbo. Buti na lang mabilis mag-release ng ORCR si Desmark. After 3 weeks tumawag sila sa akin. Ready na yung ORCR tsaka yung plaka. Di lang kami natuloy ni brother mag-ride sa Pililla nung last week kasi biglang umulan, madaling araw nun kaya hindi na kami tumuloy. Tapos ang hawak ko lang nun yung soft copy ng certificate of registration. Kaya ayan, pinalipas muna namin. Tapos after a week, ayan, tumawag na si Desmark. Ready for pickup na. Kasi pang 4th week na rin ni ADV. Kailangan na natin magpa first PMS 500 or first month. Sayang naman kung mache-change oil to na ilan pa lang ang tinakbo. Kaya dapat ma-break in na to bago pa ma-change oil para sulit yung palit ng langis. Naisip ko nga sana ngayong araw pumunta ako ng Cainta. Papa-install ako ng MDL tsaka additional horn. Pero hindi ako magpapalagay ng horn na sobrang ingay. Siguro yung dati pa rin yung katulad sa Honda Click ko noon, yung Bosch na FC2. So yung busina nun tunog pang kotse na. Karamihan kasi napanood ko ngayon yung mga combination ng MDL puro PIA horn. Magkakaparehas na mga tunog nila. Tsaka yung Bosch Europa naman, sobrang lakas naman nun. Sa bagay pwede naman siyang switchable na loud horn tapos stock horn. So ito yung first solo ride natin for this year. Wala akong OBR kasi nga yun din ang reason natin. Kailangan naramdaman ko na naman yung kaldag. Kung hindi na i-post sa YouTube yung gano'n na issue, hindi mo rin siya mapapansin Pero since naging trending siya ngayon, ayun nga, may mararamdaman mo talaga. Kaya pag nabili ko na yung lifter, i-DIY natin yung rubber stopper. Tignan natin kung kaya ng isang tao. Siguro with proper tools talaga kaya yun, kahit mag-isa ka lang, kahit wala kang kasama. Kasi nga yun ang magiging trouble na kapag ibabalik na yung frame, pag ibabalik na yung chassis sa sa engine hanger, kailangan may spatter ba, spatter sa pagsaksak ng tornilyo, paghigpit yan, habang yung isa binubuhat niya. Pero siguro kung meron tayong unlifter, easy lang yan. Oh, foggy morning dito sa Tagaytay. Time check 6:21. Wow, fog, grabe. Starbucko breakfast coffee mga sir. Sayang di natin kasama si OBR, ang partner in crime ko sa pagkakape. Mahamog, makakita gaan yung view. Daming nag-almusal dito. Tomorrow day 2 ng long ride. Nabitin ako sa ride kahapon sa Tagaytay. Tapos biglang nag-aya yung kapatid ko sa
dito sa Pililya ulit, windmill. And this time meron na tayong OBR kasama long ride test kay ADB. OBR tester kung swabe sa puwet. OBR check. Pasado ba sa OBR yung comfort ng upuan. Bali ang ikot natin dito sa Laguna, Calamba, tapos akyat ng akyat tayo ng bundok papunta ng Pililya. Yun ang ikot natin. Siguro pa uwi natin doon na tayo sa may C6 dadaan, Pabikutan, Paranaque. Time check 3:21. Ilang oras kaya biyahe doon, ikot ng Laguna? Mga 3 oras daw yun eh. Yun nga eh, naalala ko nung muntik na akong maagawan dito eh. Mahirapan tayong tumakbo dyan, Chi, kasi kung sakali hindi ako makakaripas. Ay, germs. Ang aga naman ng germs na ito. Galing, oh, yan, pang off-road, oh. Off-roading ba? Tawid ilog ba? Eto na, oh. Tawid ilog na yan eh. Tayo sa McDonald's. Ayan si Junjun. Diretso na tayo. Time check 6 o'clock. Santa Cruz, Laguna. Yan na yung arko. Yan na mga sir, oh. Mga windmill kaso hindi umiikot. Kaya malapit tayo talaga dun sa windmill. Pag sa mga YouTube mo pinanood, kara mo maliit lang eh. Pag nakita mo sa personal. Ay, hanatili ang tapak eh, oh. Electric van. Turo na yun. Ayan, dito tayo pumunta noon last time. Baka dyan, yan, yung windmill. Yan, dito lang kami tumambay noon. Hindi kami umabot dun sa may mismong spot. Nagmutap din kayo dito? Oo, nakaklik lang kami noon. Tagal na yun, 2018 ba yun, Chi? 2018 yun, no? Tagal namin mga pandemic. Oh, ganito, oh. Makakabunto ko. Patay lahat, no? Siguro hindi nila kailangan ng kuryente kaya Mag-drone na, no? Pag hindi nila pinapatakbo. O mamaya pa nila lahat naka zero yung position ng naka zero yung position ng props eh. Gianabel's Paris Hub. picture tayo dito, oh, ng motor natin, oh. Pag ganun. Mamaya pagkatapos. O gusto mo ngayon na? Ngayon na, pag wala ka sa akin. Ngayon. Oo. Mababa ka muna. Sakto lang ba? Dapat low shot. Ito na. Picturean mo kayong dalawa. Pinipicturean niyo yung mga photo. Sige. Gagawa pa montage sa si Kuya eh.
Videoan mga montage. 1 hour later. We're back guys, time check 10:12. Dito na tayo sa may Kainta. Dadaan na rin ako dito sa ano, motor shop ni JR Motorworks. Baka magpakabit na ako ng ano, Zenlo X1 Plus na MDL tsaka horn set kasi hirap na hirap ako kanina. Ang dilim ng ilaw ng ADV sa pagbiyaheng probinsya. Nakakailang humataw. Sakto, along the way naman yung dadaanan natin na shop. Puntahan na natin para isang lakad na lang. Ganun din naman magpapakabit din naman ako nun sa ano less ano na tayo sa oras natin. Bawas na sa schedule. Lapit na tayo guys. Dito na tayo sa may floodway. Kaya dito tayo magpapa-install. Kasi nakita ko yung mga YouTube videos ni Germs, kung tawagin, mga ka-Germs. Malinis. Gusto ko yung harness niya. Ganon din kasi ako pag nagwa-wiring Since nandito na rin tayo sa area, sulitin na natin. Woo! Aeroplano na naman. Isa pa, bihasa na si Sir JR sa ano, o yung mga tao niya. Bihasa sa pagkalas ng fairings ng ano, ADV. Puno. Pero nagpaset na ako buti na lang nakapagpaset tayo ng appointment kanina bago sila mag-open. Pagdating namin dito, ang dami na pila na pero pagdating namin, ayan, salang na rin sa packet. Buti na lang pala talaga naisipan ko magpa-appointment. Kabit harness na. Ito guys yung nilalagay natin ng ilaw, yung X1 GT. Yung X1 GT na 90 watts. Dapat X1 Plus lang pero sinagad ko ng upgrade. Mas malawak yung buga ng X1 GT. Okay na. Sasara na yung cover. Ayan na lahat. Na ilaw. Ayan, sige sir. Ito si Kuya. Demo sa atin yung setup. Yung ID mo, ilaw tapos ito po yung Lobby. pagka ito po yung passing. Okay, passing. Pagka naka-loading ka, yung passing. Ayan, passing. Pagka naka-loading ka, passing mo, ilaw. Okay. Pagka naka-ID, wala Walang po passing. siyang passing. Wala ring combo na busina. So,
Sakor. Ito yung loud wall. Wala rin po siya sa painuwi. Tapos yung adjustment nito, dito lang po. Mas baba lang o alin 4mm. Harness po natin, 1 year warranty. Harness po natin, 1 year warranty. Tapos po ilaw, 1 year warranty. Kung fix naman natin na ginamit natin dito, 30 days warranty lang po. 30 days. Binibigyan lang natin 30 days warranty. Yung sa battery, naayos na po natin siya para hindi po siya makalat. yan. Yan yung battery. Ito yung mga wire na kinabit nila. Magkakasama po ito. Okay guys, finish na tayo. Ayan, bumili na rin ako ng ano, JBT na 17 grams tsaka slide piece para pag nag PMS tayo ng panggilid, diretso palit na tayo ng 17 grams. Okay guys, ito yung Zenlo test natin. Ayan yung stock headlight. Stock headlight na low, stock headlight na high. Ito naman yung ating Zenlo na low. Yung low natin puti. Tapos ito yung high. Medyo mataas siya pero pag low mababa naman eh. Hindi naman nakakasilaw. Minsan mo lang naman gagamitin yung high pag wala kang kasalubong. Tsaka kapag pipitikan mo talaga yung kasalubong mo. Yan yung high. Siguro yung damuhan na yon, yung talahib. Teka. Siguro yung talahib na nandun sa dulo, mga estimate ko dun siguro mga 70 meters. So pag sinagad natin yung, ayan, kita yung damo. Kita nyo ba? Medyo ano dito sa camera kasi malabo sa camera eh. Pero nasa 70 meters yan. Ayan yung passing switch. Sumidilim yun sa camera eh, pero maliwanag yan. Nag-auto dim kasi yung camera pag sobrang liwanag. Parang urig yung passing switch.